Kung ikaw ay magpapatayo ng isang building, paano mo maiiwasan ang pagkasira nito pag may malakas na lindol? Una dito mga kabayan, ang design issues. Nakita natin dito ang problema sa geometric irregularity na kung saan second floor ay mas stiff kaysa sa ground floor, gawa ng mas maraming opening sa ground floor. At ito ay common sa mga residential buildings dahil usually ang ground floor ay maraming mga door openings, maraming mga bintana. Pangalawa dito mga kabayan ay nandoon yung tinatawag na issue ng center of mass at saka center of rigidity. Ang ibig sabihin nito, andito yung kabuuan ng lakas ng mga columns, andito naman yung kabuuan ng bigat ng building. Ibig sabihin, center of rigidity, ito yung center of mass. So pagka magkalayo ito yung mag-cause ng twisting pag yung building ay maalog. So pag ang building mo ay nagkaroon ng twisting, madali itong masira. So ang dapat gawin mga kabayan, ito yung center of rigidity. Dapat yung center of mass halos tapat. Isa pang nakita natin mga kabayan dito sa problema ay related sa construction. Pagkatingnan mo itong column na nabali, yung mga rebars ay halos nasa gitna ng column. Dapat ang rebars ay malapit sa gilid. So dapat ganito, yung reinforcement ng biga nakapasok doon sa column. Pati yung bottom bars na tinatawag, nakapasok ng maayos. At saka yung vertical bars ng column, halos dire-diretso sa susunod na floor. At pagkatingnan nyo yung pagkakalagay ng lateral ties, mas masinsin dito sa beam column joint area. So bukod yan sa nakita natin na sa installation ng rebars, kailangan siguraduhin natin na matibay at safe yung pagkakabit ng mga ceiling, pagkakabit ng mga signage. Para maiwasan ang pagkasira ng ating mga building pagka may malakas na lindol, ay ito yung lagi kong sinasabi at nabanggit ko rin ito sa mga nakaraang mga video. Kailangan natin alamin ang problema sa site. Nandun yung soil characteristics at yung distance ng lupa natin kung gaano ito kalayo sa fault lines. Maliban sa site problems, kailangan natin i-provide yung tamang foundation system ayon sa site condition. Isa pa mga kabayan ay yung tinatawag na 3D model structural simulations na dito natin malaman kung ang ating building ay matibay o kailangan pang ayusin. Bukod sa main structural framing, ay kailangan din natin tingnan yung connection ng ating mga ceiling, mga architectural signage. At bukod sa design issues, importante din yung construction supervision. Kailangan yung ating construction ay isupervise ng professional na civil or structural engineer para siguraduhin natin na yung ating design ay masunod sa actual na construction. Kasi kung maayos man yung design at hindi naman sinunod sa construction, ay magiging walang saysay yung design. Kaya mas mainam mga kabayan na bago natin ipatay yung ating building, ating munang i-konsulta sa ating mga civil structural engineer para makita agad ang mga depekto at maayos ang dapat iayos sa drawing pa lang bago ito papunta sa construction. Kasi alam nyo mga kabayan, ang mga residential buildings ay hindi dapat mag-collapse pagka may intensity 8 na lindol. Maring magkaroon ng crack, pero hindi dapat ito mag-collapse. Ayan po ang ating talakayan sa episode na ito at hanggang sa muli mga kabayan, salamat sa inyong panonood at see you sa susunod na mga videos.